Sinusubukan ni Soma na alisin ang pagkakakapit nito sa kanyang paa kaso wala siyang magawa dito. Napasabi na lang siya na hindi siya makagalaw dahil sa paglamo ng lupa sa kanya. Sinabi dito ni Chonma na pumapalag daw ito ng maayos. At wala daw paraan para hindi ito makaramdam ng sakit ngayon. Sabay bigla na lang napaisip dito si Chonma habang pinagmamasdan si Soma na hirap na hirap. Sinabi niya na ngayon daw na naiisip na niya ito. Meron daw ba si Soma na ethereal body? Hinihigot daw kasi ni Soma ang natural na enerhiya para bawiin ang kanyang lakas. At mayroon din daw itong malakas na body shield ng chi. Si Soma ay napapasigaw na sa sakit habang nasa tiyan na niya ang lupa ngayon. Sinabi dito ni Chonma na hanggang kailan daw kaya ito tatagal. Kahit na raw meron pa itong ethereal body, sigurado raw siya na mayroon itong limitasyon. Samantala, si Soma ay hirap na sa kanyang katayuan at sinasabi na hindi na raw niya kaya pa ito. Hindi na raw siya tatagal pa, sabay na wala na rin si Soma ng malay dahil hindi na niya kinaya ang sakit na kanyang nararamdaman. Nung nakita ito ni Chonma, wala naman siyang nasabi dito. Sabay may bigla siyang nakitang sinulid kaya kinuha niya ito. Habang hawak niya ang sinulid, napaisip na lang siya na mayroon daw hindi inaasahan sinulid dito. Nararamdaman daw niya ang malamig na enerhiya dito. Sabay bigla niyang napagtanto na baka raw ito ay ang 9-point acupuncture na ginamit para patigilin ang pagdaloy ng enerhiya at guluhin ang paggalaw ng chi. Kaya ang ibig sabihin daw nito, ang mga karayam na ito ay nasa katawan ni Soma. Sabay nilapitan niya ito, nakita niya si Soma na wala ng malay at namuti na rin ang mga mata nito. Napatanong naman dito si Chonma kung bakit daw buhay pa rin si Soma. Pero sinabi lang dito ni Soma na hindi niya alam, pero sinabi niya ito sa isip lang niya kaya hindi siya naririnig ni Chonma. Sabay tinanong ulit ito ni Chonma na ano raw ang rason kung bakit ito nananatiling buhay. Pero sinabi dito ni Soma na hindi nga niya raw alam. Pero sa isip lang niya ulit ito binigkas, sambit pa ni Chonma na sa palagay daw ba nito inosente siya. Habang mas lumalakas ka, mas nagiging mabagsik ka sa pagdurog ng sinumang nagtatangkang higaitan ka. Ang tanging kaya mong gawin ay tapakan ng iba, isa kang nilalang na hindi makakabuhay ng hindi tinatapakan at nilulupig ang mga tao. Dahil kung hindi mo gagawin yon, mawawala ang dahilan mo para mabuhay. Kaya naman napunta ka sa ganyang estado, namumuhay ng parang isang hayop na ang natitirang gabay ay ang likas na ugali. Hindi. Sa totoo lang, mas masahol pa ang pamumuhay mo kaysa sa mga hayop. Sa mga sandaling iyon, may isang babae na lumapit kay Soma. Siya ang babaeng nagbigay ng bagong pag-asa sa buhay ni Soma. Lumapit siya sa mukha ni Soma at tinanong kung bakit hindi ito sumasagot sa kanya. Samantala, babalik tayo sa isang maikling alaala ng dalawa. Muling tinanong ng babae si Soma kung bakit hindi ito sumasagot sa kanya, pero nanahimik lang talaga siya. Sa maliwanag na sikat ng araw, si Soma ay mabilis na tumatalon sa mga puno. Sa mga bundok, at nakarating na rin ito sa lawa, habang nasa lawa ito. Hinampas niya ng bato ang sapa upang makahuli ng mga isda. Nagawa naman niya makahuli ng isa sabay kinain na rin niya ito kahit hindi pa ito luto. Ang ugali dito ni Soma ay parang isang ligaw na hayop. Ang kanyang mga kilos at galaw ay naayon sa isang hayop. Sa itaas ng bangin, andito ang dalawang tao na pinapanood ang ginagawa ni Soma. Sinabi ng isang lalaki na nasiguro raw siya na yun. Habang napasabi naman ng isang lalaki na hubad daw ito. Sa kanilang pag-uusap, bigla naman dumating ang babae sa kanilang likuran. Tinanong nito ang dalawa kung nakita na raw ba nila ito. Pero sinabi lang dito ng lalaki na hindi raw siya sigurado. Sabay lumapit na rin ang babae sa bangin. Sinabi dito ng lalaki na kahit ano raw ang kanyang gawin na isipin ito. Hindi raw siya makapaniwala dito, pero sinabi lang dito ng babae na baka daw isa lang itong maling balita. Hindi naman nakaimik ang isa pang lalaki sa kanilang pinag-uusapan. Sabay sinabi dito ng babae na aalamin daw nila ito matapos nilang matingnan ito ng kanilang sarili. Sabay mabilis na bumaba ang tatlo, napansin naman sila ni Soma kaya tiningnan na lang niya ang mga ito. Sabay naghanda na rin ito para makipaglaban na parang isang hayop. Tinanong ng babae si Soma kung marunong daw ba ito magsalita.
Sabay sinabi dito ng lalaki na kalbo, na kung kaya daw nito makipag-usap. Wala daw paraan upang umarte ito ng ganito. Sabay sinabi ng isa pang lalaki na hulihin na raw nila ito. Sabay mabilis na sumugod ang mga ito kay Soma pero madali lang ni Soma nagagawang makaiwas sa mga ito. Sabay nagulat dito si Soma nang mayroong mga kadina ang pumulupot sa kanyang dalawang paa. Dahil dun, bumagsak ito sa tubig at hindi na nagawa pang makatakbo. Mabilis naman lumapit ang dalawa sa bumagsak na si Soma. Habang ang babae naman ay pinagmamasdan lang ang paglalaban ng mga ito. Si Soma ay umugtol sa tubig ng ilang beses, sabay pinulaputan siya ng kadina ng lalaki. Dahil sa mga pinaggagawa nito, nagwala na ito ng sobra. Sinabi dito ng lalaki na wala daw kwenta ang ginagawa nito. Ito raw ay matibay na kadena, pero wala ito nagawa kay Soma dahil madali lang niya itong nasira. Nagulat na lang ang tatlo sa kanilang nakita dahil mabilis lang sinira ni Soma ang kanilang ipinagmamalaki na kadena. Sabay sinisira na rin ito ang nasa kanyang mga paa. Ang lalaki ay hindi makapaniwala na nagawa raw ni Soma na masira ang kadena na yun. Samantala, ang babae ay nanglaki ang mata at hindi rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi nagtagal, naputol na rin ni Soma ang kadena na nasa kanyang mga paa. Sabay mabilis itong sumugod, sumigaw ang isa sa mga ito na mag-ingat daw sila. Nagulat sila nang makita nila si Soma na nasa kanilang itaas na agad. Sabay gumawa ito ng malakas na karmat sa hangin, sa kanyang ginawa, mabilis na umalis ang dalawang lalaki kaya ang lupa at bato lang ang nasira dito, nakisali na rin ang babae sa pakikipaglaban dito kaya tatlo na silang humaharap kay Soma, ginamitan ng babae si Soma ng isang karayom. Sabay itinusok niya ito sa bunbunan ni Soma, pero wala itong epekto kay Soma kaya napasabi na lang ang babae na hindi raw pala sapat ang isa lang dito. Sabay itinusok naman ng babae ang kasunod na karayom sa balikat ni Soma. Sabay mabilis naman siyang lumipat sa kabilang balikat nito. Sabay sinunod na rin niya ang dibdib ni Soma, sa tagiliran at sa kabilang tagiliran din. Nang matapos ang babae ilagay ang mga karayom, bumagsak na si Soma. Hindi makapaniwala ang babae na magagamit niya ang lahat ng kanyang retained acupuncture needles of the Devil Emperor kay Soma. Sumapit na ang gabi sa mapayapang gubat, andito ang dalawa na nagka-camping. Sinabi dito ng babae na ngayon daw siya na ang master nito. Sambit pa nito na nabuhay daw ito ng katulad ng isang hayop. Kaya bibigyan daw niya ito ng panibagong buhay ngayon. Kailangan daw ni Soma ngayon maghanap ng rason upang mabuhay siya. Ang rason kung bakit niya gusto mabuhay, kailangan mong humingi ng tawad sa mga nasaktan at namatay dahil sa iyo sa pamamagitan ng iyong pagdurusa. Kailangan mong maramdaman ang sakit at patuloy na maramdaman ang sakit. Tanging sa pagtatapos ng matinding sakit na mas malala pa kaysa kamatayan, doon ka lamang muling isisilang at magsisimula ng bagong buhay. Hindi ka mamumuhay bilang isang halimaw na ang dugo ay bumubuo ng mga ilog at ang bangkay ay nagtatayo ng mga bundok, ni bilang isang banal na namumuhay mag-isa sa mataas na posisyon. Sa halip, mamumuhay ka sa piling ng mga tao sa pinakamababang kalagayan bilang isang walang saysay na nilalang. At sa oras na yon, kailangan mong pumili, anong pangalan ang nais mong ipamuhay. Biryong, hindi, anong pangalan ang bagay sa iyo? Alam ko na, simula ngayon, ang pangalan mo ay Soma. Nang nagawa na ni Soma maibalik ang kanyang kapangyarihan. Makikita dito ang malakas na enerhiya na lumalabas. Sinabi ni Soma sa kanyang sarili na ramdam daw niya na nakawala na siya sa mabigat na sagabal sa loob ng kanyang katawan. Ang pakiramdam raw niya ay magaan, hindi pa raw niya naramdaman ang ganito. Ang sakit daw sa kanyang braso ay nawala na rin. Si Chonma ay napaisip na lang na ang chi raw ni Soma ay bigla na lang tumaas. Sabay sinabi nito kay Soma na ikinulong raw ba nito ang kanyang kapangyarihan gamit ang mga karayom na ito. Kakaibang tao raw talaga ito, pero hindi ito sinagot ni Soma dahil mabilis siyang lumapit dito at binigyan niya ito ng malakas na suntok sa sikmura nito. Naramdaman naman ni Chonma ito dahil hindi na naapekto kay Soma ang kanyang limitless. Sinabi dito ni Soma na magiging mas masaya na raw ito ngayon. Sabay tumalsik na si Chonma sa malakas na atake dito ni Soma, mabilis naman sumugod dito si Soma kaya nagulat na lang si Chonma sa biglaang pagsulpat nito sa kanyang itaas.
Sabay malakas niya itong sinuntok kaya malakas itong tumama sa lupa. Sabay nagpatuloy si Chonma sa pagtalsik papunta sa ilog. Itinayo naman niya agad ang kanyang katawan at wala na lang siya masabi sa Soma na kaharap niya ngayon. Sabay nagulat na lang siya nang mapansin niyang nasa taas na niya si Soma at mabilis itong sumusugod sa kanya. Nang nakarating na ito kay Chonma, gumawa ito ng malakas na shockwave kaya nagkaroon ng malaking bilog sa tubig. Gumawa din naman ng hiwa sa tubig dahil ito ang ginawa ni Chonma upang ipagdepensa sa atake ni Soma. Sabay nang nagsama ang atake ng dalawa, ang tubig sa ilog ay tumalsik sa gilid lahat. Habang bumabalit si Soma sa lupa ng dahan-dahan, tiningnan niya si Chonma nang may seryusong mukha. Sinabi dito ni Chonma na kalukuhan daw ito, mukha daw mayroong hindi inaasahang pangyayari dito. Pero kahit na raw ganoon ang kalagayan, hindi raw nito magagawang matalo siya. Sabay atake nito kay Soma, hindi naman ito pinansin ni Soma at kalmado lang ito. Hindi nagtagal, ang atake nito ay tumama na sa katawan ni Soma pero nagawa lang mapa-atres nito si Soma. Wala naman nasabi si Chonma sa kakaibang lakas na ni Soma ngayon. Sabay mabilis ditong lumapit si Soma at hinawakan ang kanyang stick. Sinabi nito kay Chonma na sa palagay daw niya, oras na para itigil ni Chonma ang walang kwenta nitong mga galaw. Kaya maging seryoso na raw ito, pagkatapos niya itong sabihin. Inihagis naman niya ang sandata nito palayo dito, sinabi dito ni Chonma na sa tingin raw ba ni Soma na isang walang kwentang tao lang siya katulad daw niya. Na walang sapat na kakayahan para makialam, sabay pa kawala niya ng kanyang malakas na abilidad sa kanyang kamay. Sinabi nito na sa pamamagitan ng isa at nag-iisa lang na kanyang libangan. Sabay gamit nito ng kanyang kakayahan na tinatawag na 10 Deadly Whirlwinds. Pinalibutan nito si Soma, sabay mabilis itong nagsilapit kay Soma. Nagawa naman ni Soma na madepensahan ang kanyang sarili dito. Sabay pinakawalan niya ang kanyang malakas na asul na enerhiya kaya lumayo ang buhawi sa kanya. Nagtaka naman si Soma sa kanyang nakita, dahil nakita niya na si Chonma ay nasa kanyang harapan na at binigyan siya ng suntok nito gamit ang kanyang kakayahan na tinatawag na Mad Demon's Blasting Fist. Gumawa ito ng malakas na hangin sa isang direction. Makikita ang lakas nito dahil nagawa nitong mapaabot hanggang sa mga puno at naisama pa nitong masira ang mga ito. Nang nawala na ang atake, nakita ni Chonma si Soma na mabilis na nakaalis dito kaya sinabi niya dito na hindi raw niya ito bibigyan ng pagkakataon. Sabay mabilis si Soma na bumaba sa lupa, mabilis din naman nakasunod dito si Chonma kaya nagulat na lang dito si Soma. Sinabi nito kay Soma na naging malapit na raw ulit ito sa kanya. Sabay gamit ni Chonma sa isa pa niyang abilidad na tinatawag na The Dragon's Whisker of Extinction. Nagkaroon ng sira sa lupa sa kanyang ginawa, sinabi dito ni Chonma na hindi raw ito ang tamang oras para umiwas daw si Soma ng tingin. Sabay malakas niyang inilapat ang kanyang kamay na may malakas na enerhiya sa dibdib ni Soma. Gumawa ito ng malakas na impact, makikita din sa likod ni Soma ang malakas na hangin na dulot nito. Ang atake na binigay nito kay Soma ay tinatawag niyang Black Wind Palm. Hindi naman tumalsik si Soma dahil maayos pa rin itong nakatayo. Sinabi dito ni Soma na sigurado raw siya na hindi nito alam kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Sabay hawak ni Soma sa damit ni Chonma kaya nabigla na lang ito sa biglang ginawa ni Soma sa kanya. Binigyan niya ito ng headbutt, hindi na ito nagawang maiwasan ni Chonma kaya silong-salo niya ito. Habang tumatalsik ito, mabilis din naman si Soma tumalon sa itaas nito upang maglunsad ng panibagong atake. Nagawa naman niya itong mabigyan ng malakas na suntok kaya bumaon na lang ang ulo ni Chonma sa lupa. Sabay sinundan pa ni Soma ito ulit ng panibagong suntok upang ilubog pa ito sa lupa ng sobra. Sabay mabilis siyang lumapit sa itaas nito at binigyan niya ulit ng suntok ito kaya lalo lang itong bumaon sa lupa. Tumigil na si Soma sa kanyang pag-atake at pinagmasdan na lang si Chonma na nakalubog sa lupa. Sabay tumayo na lang si Chonma ng mabilis kaya nagsiyangatan ang mga bato. Wala naman dito paki si Soma kaya pinagmasdan na lang niya ito. Sa pagtayo nito, sinabi nito kay Soma na tama raw ito. Kailangan ng araw niya maging seryoso ng kunti, sinabi dito ni Soma na ngayon daw ay ilagay na nito ang kanyang buhay. Tinawanan lang naman siya ni Chonma,
habang nagtitinginan lang ang dalawa sa isa't isa. Makikita sa kanilang ibaba ang kanilang mga enerhiya na pinapalabas upang harapin ang isa't isa. Hindi nagtagal ang enerhiya ng dalawa ay nagsalpukan na lang kaya gumawa ito ng malakas na pagsabog. Ang dalawa ay gumawa ng malalakas na pagsabog gamit ang kanilang malalakas na aura. Mabilis na nagbibigayan ng suntok ang dalawa sa isa't isa. Sumugod dito si Soma at magbibigay ito ng malakas na suntok. Si Chonma naman ay natutuwa na sa laban nila ni Soma. Gumawa ito ng malakas na pagsabog sa lugar. Hindi nagtagal ang maliit lang na pagsabog ay bigla na lang lumaki at sinira ang buong lugar. Ang mga bato ay nagsitalsikan sa pader at nadamay na rin ito sa impact ng labanan kaya nasira na rin ito. Nagpatuloy lang ang laban ng dalawa kaya patuloy lang din ang pagkasira ng lugar. Utay-utai na rin nauubos ang bahay dahil sa epekto ng kanilang salpukan. Sa kabilang banda naman, madaming kahoy ang nakaangat sa ere at putol-putol na rin ito sa madaming peraso. Ito pala ay gawa ng dalawa na patuloy din sa kanilang paglalaban. Gumawa ng madaming paghiwa si Baekjo-an pero nagawa naman ni Beerryo na mas alag ito. At maiwasan ang ibang puno ng kahoy na tumatalsik, hindi lang yon. Nahati din sa madaming peraso ang mga kawayan, ang pagsasalpukan ng atake ng dalawa ay nagpatuloy lang. Habang si Beerryo naman ay patuloy lang din sa pagsalag ng mga espada na pinapalipad ni Baekjo-an dito. Nang malapit na sa kanya ang mga espada, nagawa niya itong mapalihis sa ibang direction. Ang mga espada na sinalag ni Beerryo ay pinaliko ni Baekjo-an upang atakihin ulit si Beerryo. Hindi naman ito nagawang tamaan si Beerryo dahil mabilis itong nakaalis dito. Kaya ang mga kahoy na lang ang tinamaan niya. Sa ginawang mabilis na pag-iwas ni Beerryo, mabilis siyang sumugod palapit kay Baekjo-an upang bigyan ito ng isang hiwa. Samantala, kalmado lang naman dito si Baekjo-an at wala man lang bakas ng kaba dito. Sabay pinakawalan na niya ang kanyang paghiwa, pero hindi ito dumampi kay Baekjo-an dahil nagawa niyang may harang ang mga espada niya dito. Nginitian na lang ito ni Baekjo-an na parang iniinsulto niya ito.